Nagpapatuloy ang pagdagsa ng mga nakikiisa sa Little Pain Alive to Gain Dugong Bombo 2025 na ginanap dito sa SM City, Cebu, Cinema B Hallway kasama ang iba't ibang ahensya at organisasyon na nagtipon para sa misyon ng pagligtas ng buhay. Sa kabila na 6.9 magnitude na lindol at malagim na hagupit ni Bagyong Tino na kumitil ng mahigit 200 buhay na natiling matatag ang mga Sugbuanon, pinapatunayan na nasa gitna ng trahedya, hindi kailanman nawawala ang bayani at puso ng pagiging Pilipino. At ngayon, malinaw itong nakikita sa sama-samang paglahok ng bloodletting activity. Una nang dumating ang mga personahe na tutulong at gagabay sa mga naglakas loob na mag-donate ngayong araw na ito. Nangunguna rito ang Filipino Red Cross Cebu Chapter, kasunod ang Bureau of Fire Protection, PNP at mga dedikadong Red Cross volunteers. Tinatayang mahigit na 400 donors ang inaasahang lalahok sa Dugong Bombo 2025. Isang munting sakripisyo, ngunit may napakalaking naiambag sa mga nangangailangan ng dugo at pag-asa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu, nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si Keen Lester Espanto, ang Quality Assurance Officer ng Red Cross Cebu Chapter, sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation and Corporation, Star FM at Philippine Red Cross dahil sa matatag na koordinasyon at oportunidad na nabanatili sa kampanya, matagumpay at patuloy na nagtatayo sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad. For the past weeks, diba, alam niyo naman that disasters have struck Cebu. So, Bombo Radio organizing this event is very helpful for us and for the Cebu. Mula rito sa SM City, Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!